I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Patay ka ngayon, As a Sarah. democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Tama. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Narinig nyo yon? Yung kanyang sinabi? Aba, makikita nyo sa ekspresyon ng mukha niya. Oh, di ba? Nagagalit na. Oh, bilang isang pangulo. Talaga namang dapat naman na bigyan ng pansin yun. Delikado yun, guys, ha? Treat talaga sa buhay niya. Oh, ang alam nyo, pag sinasabi nyong papatayin ng isang pangulo, maalarma ka. Lalo na't mataas na opisyal ang nagbanta. So, ibig sabihin, very powerful na kaya niyang pumatay ng tao. Kasi, ginagawa ng ama niya di pumapatay ng tao at mag-hire ng hitman. Si Matubato, tsaka si Las Cañas, mga hitman yan. Di ba? So, ibig sabihin, kaya niya. Kaya ito, sabihin nyo ngayon, weak leader ang Pangulo. O, sige, tingnan nga lang natin kung talagang weak. Ayan, hindi niya papalagan. O, hindi nyo malang inisip, Pangulo ng Pilipinas yan, na kaya niyang pairali ng batas para sugpuin itong mga mamamatay tao sa Pilipinas. O, di ba? Kaya niyang gumawa ng paraan para ano? O, yun, narinig nyo? Ang Pangulong Marcos Jr. O, paano yan? Ang akala nyo, weak leader? O, talaga? Tingnan natin kung talagang weak leader yan. Hindi nyo malang inisip, Pangulo ng Pilipinas yan, na kaya niyang gawin ang lahat para maipakulong yung mga taong gumawa ng kasamaan sa kapwa-tao, lalo't sa kanya at sa asawa niya, kay Speaker. O sabihin nyo joke yung sinabi ni Sarah. So, siya na mismo nagsabi na no joke. Ibig sabihin, malaman.
Alalahanin nyo, vice presidente yan. May kakayahan yan para pumatay ng tao. Di ba? Gawain nila yan. Yung ama niya, di ba, pumapatay ng tao, si Digong? Nag-hire ng hitman. Tingnan nyo, si Mato Bato, si Las Cañas, di ba mga hitman ni Digong yan? Pumapatay sila ng tao kasi utos ni Mayor Digong. Ngayon, makikita nyo ang batas sa Pilipinas, hindi lang para sa mahirap. Para yan sa mga tao, kahit mataas opisyal ka, walang sinasanto ang batas. As long as ang batas ang umiiral, mananagot ka. Yan ang Pangulo ng Pilipinas, tahimik lang yan. Tingnan nyo, ha. Pinupukaw nyo ang isang Pangulong tahimik, mahaba ang pasensya nito. Pero, grabe, sagad-sagad naman yung ginagawa sa kanya. Dapat lang gumawa siya ng aksyon. Ayan na. So, yun guys. Ano po ang kapalagayan nyo? Mga dilis. Ngayon, panic mode na naman kayo. Sasabihin, harassment. Ganon. Panggigipit. Kasi kasalanan nyo. Kasalanan ng puon nyo. Masyadong mayabang. Wala naman ikayabang. Hindi niya inisip Pangulo ng Pilipinas yung pinagbantaan niya. Di ba? So, yun mga kababayan, mag-ingat tayo sa mga pinagsasabi nyo natin sa ating mga kapwa. Maari tayong sampa ng kaso. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Wait and see.